Napatingin siya sa salamin dahil sa magarang suot niya. Napilitan siyang mag-leave sa trabaho ng 2 araw, dahil sa party na a-attendan nila ni Leo. Pumayag na siya dahil nalaman niya rin na naruroon si Lloyd, at naisip niya na rin na gusto niyang magkausap ang dalawa. Hindi niya pa alam ang side ni Lloyd, kung bakit ito parang galit kay Leo, kaya ayaw niya itong husgahan basta-basta. Nakasuot siya ng olive green na dress, may sleeves siya na see-through, gaya ng gusto ni Leo. Ayaw kasi siya nito pagsuotin ng medyo revealing. Ito pa nga ang bumili ng damit na susuotin niya, at ito mismo ang pumili. Naghihintay pa rin siya na kusa itong magsabi tungkol sa buhay nito. Hindi niya kasi sinabi na nagkausap sila ni Lloyd, at nalaman niya na mayaman talaga ang binata. "You ready?" Napalingon siya nang makapasok ito sa kwarto niya. "Oo, okay ba ang itsura ko?" tanong niya. "Of course. You are beautiful baby," nakangiting ani nito sa kanya. Hinawakan naman siya nito sa kamay, umupo ito sa dulo ng kama, kaya napakandong siya sa hita nito. "I have to tell you something baby," he said while looking intently into her eyes. "Ano yun?" "I'm an architect, and I have a business," he paused for a while. Nakatingin ito sa kanya na parang pinapakiramdaman siya, kung ano ang ere-react niya. "Most of the people there are know me. And I'm sure they will talk to you and ask about us. Can you go with the flow and stay beside me?" Marahan na tanong nito. Ramdam niya ang maingat na pagpapaliwanag nito sa kanya. "So, mayaman ka nga talaga. Pero bakit ka nag-bodyguard kung may mas maganda ka pang trabaho?" Hindi niya napigil ang magtanong. Natigilan naman ito, at napabuntong hininga. "I have a reason," umiwas ito ng tingin, kaya pati siya ay napabuntong hininga. "Okay, naiintindihan ko, hindi na ako magtatanong pa," nakangiting ani niya. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito, at hinalikan ito sa labi. "Tara na, baka special entrance pa tayo dahil late tayo," natatawang sambit niya. Kahit curious pa siya, ay pinigilan niya na lang ang sarili na magtanong pa sa binata. Tumango ito sa kanya, at hinawakan ng mahigpit ang kamay niya. Lumabas sila ng kwarto at bumaba saka tumungo sa labas. Para sumakay ng sasakyan, Leo held her one hand tightly. That's why he was driving using his one hand only. Kapag humihinto sila dahil sa stoplight, ay marahan nitong hinahalikan ang hawak nitong kamay niya. Hindi tuloy nawala ang init ng pisngi, at kilig na nararamdaman niya sa mga oras na yon. Nakarating sila sa hotel, at mukhang naka-reserve pa ata ang buong building, para lang sa party at mga bisita. Welcome party daw iyon ng kaibigan ni Lloyd. Kinakabahan siya dahil sa mga taong nasa paligid nila. Alam niyang wala ni isang mahirap doon. Pagkapasok nila, ay kita niya kaagad ang kagandahan ng loob ng hotel venue, pati ang mga bisita ay pagandahan ng suot. Makikita mo ang mga tatak ng bag na galing sa sikat na mga brand. Kahit saan ka lumingon ay lahat mayayaman. Nahadyap ng mata niya si Lloyd, na may katabing babae. Nakahawak ito sa may bewang ng kasama nito, kaya napatingin din siya sa babae. Napakaganda nito at ubod ng sexy ang katawan. Revealing kasi ang dress na suot nito, pero bagay na bagay dahil mas lumabas ang kaputian at kakinisan ng balat. Siya ba yung may party? Bulong niya kay Leo, habang nakatingin pa rin sa kasama ni Lloyd. Hindi pa sila nito nakikita dahil may mga kausap ito. Yes, she's Alora de la Fuente, the owner of Alora DF Cosmetics. If you heard about that, sambit nito na kinaawang ng labi niya. Alam niya yun dahil sikat na cosmetic brands iyon. Nagtitinda siya ng mga cosmetics, at nakatinda na rin siya ng product ng brand na yun, pero kaunti lang dahil napakamahal bawat isa, dahil high quality ang mga makeups. Ang ganda niya, bulalas niya habang nakatingin sa babae. "You're more beautiful, inside and out," he whispered. Napangiti naman siya ng patago, dahil sa klase ng pagbulong nito. Para pa siyang nakiliti dahil sa mainit na hininga nito. Napatigil siya nang nagsalubong ang mata nila ng babae. Umayos siya ng tayo, at tinapik si Leo na kanina pa himas ng bewang niya, pataas sa gilid ng dibdib niya. "Pupunta ata sila dito sa atin," pasimpleng bulong niya. Hinapit siya ng gusto ni Leo, nang mapatingin na rin sa dalawa. "Nice to see you, my Leo," sambit ng babae. At niyakap ng mahigpit ang binata, kaya napalayo siya rito.
Nagtama naman ang paningin nila ni Lloyd, at tipid itong ngumiti sa kanya. You don't need to hug me. I'm with my wife. Diretsong sambit ni Leo kay Alora, at inabot ang kamay niya, para hatakin siya ng marahan at muling hapitin. Oh, I'm sorry. I didn't mean to. I forgot you have a wife now. Tawa nito na hindi niya gusto ang tono. She's being sarcastic and she was sure about that. Bumaba ang tingin niya sa isang kamay ni Zian na hinawakan ni Alora. Ano to? Harap-harapan talaga. Leo, some of your investor are here. Let's meet them. Masayang sambit ni Alora, at hinatak ang kamay ni Leo. Dahil nabigla siya sa ginawa nito, ay muli niyang nabitawan ang kamay nito. Nagulat din siya nang bigla siyang hawakan sa kamay ni Lloyd. Let's eat. Your husband is a busy person. Naputol ang sinasabi ni Lloyd, nang may humawak din ng kamay niya. When it comes to my wife, I am not busy. So, let go of her hand, before I'll punch your face in front of everyone. Matigas na sambit ni Leo. Dumagundong ang puso niya sa kaba, dahil masyadong mataas ang tensyon ng dalawa. Pati siya ay pinagpapawisan na ata, dahil sa ginagawa ng dalawa. Siya na ang tumanggal ng kamay ni Lloyd, bago pa makasapak ang binata. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Leo, at tiningnan ito tiyaka umiling para patigilan. Tara na, gutom na ako, bulong niya. Hindi niya na ito hinintay at hinatak na lang, pero bago pa sila tuluyang makaalis doon, ay nahadyap ng mata niya ang pagtaas ng kilay ni Alora, habang nakatingin sa kanya. Pwede bang wag kayo mag-away? Kalmadong tanong niya sa binata, nang makalayo sila kay Lloyd. I can't. He held your hands, and I don't like it. He fumed. She sighed and didn't say anything. Galit talaga ito, at baka may masabi pa siyang ikakagalit nito, kaya hindi na siya nagsalita. Kumalam naman ang tiyan niya, at mukhang narinig iyon ni Leo, kaya napatingin sa kanya. Nakakunot pa rin ang noo nito. Let's eat. Naglakad ito kaya pati siya ay napalakad, dahil hawak nito ang kamay niya. Dumiretso sila sa mga pagkain, at parang nakalimutan niya ang mga nangyari, dahil nagningning ang mga mata niya sa pagkain. Sino ba naman ang hindi matatakam, kung napakasarap ng mga pagkain sa mahabang table? Kumuha siya ng plato, at saktong puno lang ang ginawa niya. Nakakahiya naman kung kumuha siya ng sobrang dami. Nang matapos silang kumuha ng pagkain, ay pumunta sila sa table na bakante. As in wala silang kasabay roon, at si Leo mismo ang pumili noon. Sa una ay tahimik pa silang kumakain, pero may mga nagsilapitan na mga lalaki. At may kanya-kanya itong kasama na babae, puwera sa dalawang lalaki na walang kasama, at nakatingin sa kanya. Who's the beautiful lady beside you? Tanong ng isang lalaki, iyong walang kasamang babae. She's my wife. Napansin niya ang pagdiin sa salitang wife ni Leo. Siya naman ay hindi alam kung saan titingin, dahil hindi siya komportable sa binibigay na tingin ng lalaki. Oh, sayang, maganda pa naman. Type ko, tawa nito. Hindi niya sigurado kung biro ito o hindi, pero hindi siya natawa sa sinabi nito. It's fine because you're not her type, he said in sarcastic tone. Pinigilan niya ang pagtaas ng sulok ng labi dahil natawa siya sa sinabi ni Leo. Hindi niya alam na may side pala itong ganito. Nagsitawanan naman ang mga ibang kasama nila, dahilan para mamula sa galit ang lalaki. Alam niyang galit ito dahil halata sa itsura. Hindi na ito nagsalita at umalis na lang kasama yung isa pang lalaki. Burn! Natatawang bulong niya. Mukhang hindi iyon nagets ni Leo, dahil napakunot ang noo nito, at nagtatanong ang itsura. Umiling na lang siya at masayang tinapos ang pagkain, habang nakikinig sa mga nakikipagkwentuhan na iba pang bisita kay Leo. Tahimik lang siya sa tabi ni Leo, habang nakikinig sa mga pag-uusap ng mga nakapaligid sa kanila. Medyo nakaramdam siya ng out of place, dahil talagang mga businessman ang halos ng tao rito. Pasimple siyang napatingin sa kabilang tabi ni Leo na si Alora, panay ang hawak nito sa braso ng binata at naiirita siya. Napabuga siya ng hangin, at inalis ang tingin sa babae. Gusto niya sanang magpaalam dito para magbanyo, pero mukhang nabisi na talaga ito sa mga kinakausap. Pasimple siyang naglakad palayo, at tumungo sa CR dahil talagang naiihi na siya. Nang makapasok sa banyo, ay dumiretso siya sa isang cubicle at doon umihi.
Pagkatapos niya ay lumabas din agad siya, at natigilan siya nang makita roon si Alora, na nag-aayos ng makeup. Akala niya ay hindi siya nito papansinin, pero nang makalapit siya rito para maghugas ng kamay, ay tumingin ito sa kanya sa salamin. "Do you have a business?" Tanong nito sa kanya, habang pinapasok sa pouch ang lipstick. "Wala," diretsong sagot niya rito. Pinagpag niya ang kamay niya, at kumuha ng tissue para magpunas. "So, it's true that you're just a common server in a restaurant?" Puna nito sa kanya at hinarap siya, kaya hinarap niya rin ito. Hindi siya nagpapakita ng kung anong kahinaan dito. Kinakabahan siya dahil mukhang mang-aaway ito, kaya mas lalong hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan sa babae. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, at nakita niya ang pagtaas ng kabilang dulo ng labi nito. "It's impossible that you're Leo's wife. Was he using you to be his wife?" "Well, anyways, he's going to be mine. It's not a threat, it's a fact." Komandat ito sa kanya at ngumisi, bago siya talikuran. Siya naman ay hindi makapagsalita, at mahigpit lang ang hawak sa tissue. Aagawin. Tama nga ang hinala niya, kaya ito ganun umasta sa binata, may gusto nga ito kay Leo. Hindi niya alam kung matatakot ba siya sa sinabi nito o hindi. Pinaniniwalaan niya na kahit katiting, ay gusto siya nito at doon na lang siya kumakapit sa paniwala niya. Isa't asawa siya sa tingin ng mga nakikilala sa binata, kaya hindi niya moari kung bakit napakalakas ng loob ni Alora na sabihin iyon sa harapan niya. Napabuga siya ng hangin bago lumabas ng banyo. Pagkalabas niya ay agad din siyang napahinto, dahil nakita niya si Lloyd na papuntang banyo ng lalaki. Magkaharap lang kasi ang comfort room ng babae at lalaki. Nagkatitigan sila at hindi siya makapagsalita, dahil sa tingin nito sa kanya. Akala niya may sasabihin ito, dahil medyo bamuka ang labi nito, pero nauwi rin sa ngisi. Kumunot ang noo niya, at sinundan ito ng tingin hanggang sa makapasok sa CR. Lloyd was very kind to him, but now he doesn't know anymore. Para bang naging misteryoso ito sa kanya, dahil sa pagdalyang pagbago, o talagang ganito naman ito. Ayaw niyang manghusga, pero hindi niya rin mapigilan na mag-isip ng kung ano-ano. Bumalik siya sa pwesto nila kanina, at nakita niyang wala nang kausap na iba si Leo, tanging si Alora na lang. Napatingin pa sa kanya ang babae, at lalong ngumisi bago haplasan ang dibdib ng binata, habang nakatingin sa kanya. Naikuyom niya ang kamao, dahil sa matinding iritasyon na bumubulusok sa kalooban niya. Gusto niyang sabihan na ahas ito, pero hindi naman kasi sa kanya si Leo. They're just pretending that they are married and a happy couple. Diretso siyang tumungo kay Leo, at nang makalapit ay hinawakan niya agad ang kamay nito at hinatak. "Oh, you're here. You didn't say that you're going to the comfort room," ani nito sa malambot na ekspresyon ng makabaling sa kanya. "Pagod na ako, pwede na ba tayong pumunta sa room natin?" Diretsong sambit niya, habang nakatingin sa mga mata nito. Kita niya roon ang pagtataka nito pero hindi na rin nagtanong. "You're tired already," singit ni Alora sa kanila. May hawak na itong wine glass, at elegante itong uminom. "You're too boring? Leo might get tired of you. Mabibitin siya sa iyo." Hinaplos nito ang braso ni Leo, habang nakatingin ito sa mga mata ng binata. "Pero pwede naman ako kung nabitin ka, I'm just one call away darling," she added while looking at Leo. Naintindihan niya ang sinabi nito, kaya napahigpit ang hawak niya sa kamay ng binata. Hahatakin na niya sana si Leo nang magsalita ito. Gusto niyang matawa, dahil harap-harapan talagang nilalandi nito ang binata. Hindi siya makapaniwala sa kilos ng babaeng to. "You're very wrong because I'm delighted every second, every minute, and every hour. She's that amazing, and I bet you're not," Leo said casually. Nawala ang ngiti sa labi ni Alora at parang napahiya ito. Nakagat niya ang ibabang labi dahil, ang mukha niyang kaninang inis na ay napalitan ng tuwa. Leo compliments her about being fantastic in bed. Hindi na nila ito hinante magsalita pa, at hinatak niya na ng tuluyan ang binata. "We're not staying here. We're going to another hotel. I already booked a room for us." Sambit nito sa kanya at hinawakan ng maayos ang kamay niya. Leo intertwined their fingers, and slid their exit with a smile. Nawala ang inis niya sa katawan, at napalitan ng tuwa.
Naging proud siya sa sarili niya, dahil pakiramdam niya napaka-loyal ni Leo sa kanya. Sumakay sila sa sasakyan, at pinaandar naman agad ng binata. Napatingin siya rito nang hinawakan nito ang kamay niya at hinalikan, habang nakatutok pa rin ang mata sa daan. Don't be bothered by her, ani nito. Hindi naman, tanggi niya rito. I saw your face and you don't look good, baby, he chuckled. Napanguso naman siya at inayos ang pagkakaupo, para matingnan niya ito. Napatingin siya sa dibdib at braso nito, na ilang beses hinawakan ni Alora. Tinaas niya ang isang kamay, para abutin ang braso nito. Pinagpagan niya ang damit nito, banda sa braso at sa dibdib. Kanina ka pa hinihipuan pero hindi mo naman pinapatanggal, mahinang ani niya. Baby, I thought she was just tapping me. I don't care about her, so don't be jealous, he smirked. Napanguso siya lalo rito. Bigla na naman pumasok sa isip niya ang paghawak ng babae sa binata. Besides, I already told her that I'm satisfied with you. I only need you, and that's what important, right? Pinigan nito ang kamay niya, at mabilis na tumingin sa kanya at ngumiti. Nag-init naman ang pisngi niya, dahil kinilig siya sa sinabi nito. Dumating sila sa hotel kung saan sila matutulog ngayong gabi. Pagkaakyat nila ay tumungo sila sa isang suite room, inilibot niya agad ang kwarto pagkapasok, dahil maganda ang disenyo ng loob, pati na rin ang malaking banyo na may jacuzzi pa. Sigurado siyang napaka-komportable roon magbabad. Napalingon siya nang may humawak sa bewang niya galing sa likod. Leo backhugged her and kissed the top of his head. Do you want to use jacuzzi? Tanong nito sa kanya. Tumango naman siya at ngumiti rito. Parang masarap magbabad. Okay, let's relax in the jacuzzi. Wait here, I'll order some wine and a snack, sambit nito, at hinalikan siya sa labi ng mabilis. Tumawag ito gamit ang telepono na nasa kwarto nila, at maya-maya rin ay dumating na ang in-order ni Leo. Nagtali na siya ng buhok bago haborin ang kanyang damit. Wala siyang tinira ni isang saplot, dahil wala naman na siyang itatago sa binata. You're seducing me, big time, he stated while looking at her. Nagkibit-balikat lang siya at ngumisi rito, bago dumiretso sa jacuzzi. Napapikit siya nang mailubog niya ang katawan sa tubig. Sumandal siya sa isang tabi, at napapikit dahil nare-relax talaga ang katawan niya. Pagkatapos ayusin ni Leo ang wine at snacks nila, na ipinatong sa tabi ng jacuzzi, ay lamusong na rin ito sa jacuzzi. Kitang-kita na naman niya ang perpektong katawan nito. Napanguso pa siya dahil nagtira pa ito ng isang saplot sa ibaba. Stop staring at my friend baby, bumantong hininga ito at napasuklay sa buhok. Hinatak siya nito, kaya umikot siya para makapwesto sa pagitan ng hita nito, at mapasandal sa dibdib ng binata. Inabot nito ang wine glass na may lamang red wine, at nag-share sila bago uminom. She feel relaxed but her body is starting to embrace the heat because of Leo's hand. I want a dessert baby. Can I eat something? He murmured in her ears.